Oh, is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me a friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me. Come on, everybody, say when I call. When I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? Everybody say amazing. It's amazing. Friend of God, come on, everybody. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Once again, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Once more. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Palapakan natin. Patuloy ko tayong umawit. Patuloy sa ating Panginoon. Worship tayo sa Panginoon. Sama-sama po tayo. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation's bow
worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. We say Jesus. Come on, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, He's there. Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation's bound to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. And Jesus, your name above every name, Jesus. Patuloy po natin umawit sa ating Panginoon. Let's continue to worship the Lord. Let's sing praise. Our Father everlasting, the all creator one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe
opened and suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, new lows in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. For I believe in you. You rose again. Believe that Jesus Christ is yours. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. To God be the glory. So tayo po ay patuloy na manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, sa panibagong araw na kami ay patuloy na sasamba po sa iyo. Salamat sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, na narito po kami, Panginoon, upang ikaw ay aming patuloy na parangalan, pasalamatan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Sa sandali pong ito, Diyos, sa pamamagitan ng mga pasasalamat ay patuloy po namin luwalhatiin ang iyong pangalan. Sa umaga pong ito, Lord, salamat po sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po sa kanila. Patuloy na dalangin ko po, Diyos, kung paano mo po sila iningatan, sinamahan, at pinagpala. Ay muli, O Diyos, ipagkaloob mo po ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala po sa kanila, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Patuloy, Lord, na mahayag sa kanilang buhay. At dalangin ko po, Panginoon, kanilang pananampalataya, mas lalo pang lumagot, lumalim. So, umaga po ito, kung meron man po, Lord, na nagdadaos ng kanilang pong anibersaryo o sa mga nakaraang araw sa aming mga kapatid, patuloy, Lord, ang bigkis ng pag-ibig na nagmumula po sa iyo. Ang siya po pong panatilihin, pagpalain mo po, Diyos, ng kanilang buhay. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang pagsasama, Panginoon. Ano man yung maaaring mga pagsubok na dumating po sa kanila, manatili po silang matatag, at ikaw ang Diyos na patuloy na sumama po sa kanila ang iyong pag-ibig, ang siyang manatili sa kanilang puso. Sa anumang mga pagsubok, sa anumang mga, Lord, hamon ng buhay ang kanilang mapagdaanan, ay dalangin ko po, Diyos, na patuloy na ang pag-ibig mo po ang siyang manatilit maghari po sa kanila. Maraming salamat din po sa mga panalangin na iyong pong tinugon, mga kahilingan na aming pong itinaas po sa iyo. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na laging tumutugon at ikaw ay may pangako na sa sino mang tumatawag sa iyong pangalan ay hindi mabibigo. So umaga pong ito, Lord, patuloy din po namin,
Lord, itataas ang aming mga kahilingan. Lord, sa umaga pong ito, kung meron man pong kahilingan sa mga pangangailangan, Ikaw po ang Diyos na patuloy na magpuno. Ikaw po ang Diyos na patuloy na kumilos sa buhay ng aking mga kapatid, na sa kanilang buhay, Ikaw ang maging sentro, Ikaw ang maging una, Ikaw ang Lord, paglingkuran po nila ng buong katapatan, sapagkat ang lahat ng aming kailangan ay nasa sa iyo. Ang mga biyaya na aming kailangan sa bawat araw ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ang nagkakaloob, Ikaw ang nagpapala, Ikaw ang dapat unahin, hindi yung mga bagay, Panginoon, ay naasap po namin, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng mga bagay na kailangan po namin sa bawat araw. Pagpalain mo po ang kanilang buhay at dalangin ko po, Lord, ang pamantayan ng iyong salita, ang siyang laging ipamuhay at panghawakan ng aking mga kapatid. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mang kahilingan patungkol sa kagalingan, sa sino mang kapatiran po namin na nakakaranas ng karamdaman, tinataas po namin sila sa iyo at dinadalangin po namin sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, ay maranasan po nila ang kagalingan. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay kumilos sa kanilang buhay. Lord, hipuin mo po ang anumang karamdaman na mayroon po sila at pagalingin sila at muli ipagkaloob ang lakas upang sila ay makapagpatuloy sa paglilingkod po sa iyo. Lord, Ikaw ang Diyos na sumama po sa kanila. Ikaw ang Diyos na mag-ingat po sa kanila. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mga kahilingan patungkol sa mga suliranin, mga problema, mga pagsubok, mga bagay, Panginoon, na maaaring pinagdadaanan ng aming mga kapatid. Dumadalangin po ko, O Diyos, na Ikaw ang tumulong po sa kanila, bigyan ng kalutasan, ang anumang mga suliranin na meron po sila. Panghawakan po nila ang iyong pangako at dalangin ko po, O Diyos, ay ipagkatiwala po nila sa iyo, ibigay sa iyo ang anumang kabigatan, ibigay sa iyo ang anumang suliranin, sapagkat Ikaw ang Diyos na maalam sa lahat ng bagay at may solusyon. Lord, may solusyon ka, may ginagawa ka, Panginoon, kaya mo kumilos sa anumang kaparaanan, sa anumang bagay, dahil Ikaw ang Diyos. Turuan mo po ang bawat isa na ipagkatiwala sa iyo ang anumang mga pasanin, mga kabigatan, mga suliranin na mayroon ng aking mga kapatid. Sa umaga pong ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa pag-iingat, dinadalangin ko po, Diyos, ingatan mo po ang aking mga kapatid o yung mga tao na kanilang idinadalangin po sa iyo. Mananasan po nila, Lord, ang patuloy na pag-iingat at pagkalinga mo po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na pumatnubay, Ikaw ang Diyos na gumabay sa kanilang buhay. Sa umaga po ito, Diyos, ihanda mo rin po ang aming puso at isipan upang sa aming pag-aaral ng iyong salita ay maunawaan po namin. Lord, kung meron ka man nakikita mga karumihan sa aming puso, sa aming isip, sa aming pagkatao, Panginoon, dumadalangin po ako na linisin mo po kami ng iyong banal na dugo at gawin mo po kaming muli karapat-dapat sa sandali po ito sa iyong dakilang harapan, Panginoong Hesus. Ihanda mo po ang aming puso at pagpalain mo po ang aming pagsamba sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Talagang napakasarap po magpuli sa ating Panginoon. Tayo po'y nadako sa ating announcements. Okay, Iron San Isidro Worship Service every Sunday. Gawain po natin ito. Mamaya po, supportahan po ang gawain doon, 2 p.m. Youth service every Saturday po, 4 p.m. po. Midweek service and prayer meeting sa July 25, 7 p.m. Speaker po natin si Susan Masada, Worship Leader Christine Cabarza, Asher, Jasmine Barbon, Testimony, Reyna Sana. Sunday service po, July 28, ang ating speaker po si Sister Ani Acosta, Worship Leader Mary Jo Toquero, Text of Encouragement, Jasmine Barbon, Asher, Patricia Laportesa, Flowers Sponsor Bourbon Family. Yan po, every Saturday po, ito po ang AITA Community Mission. Supportahan po natin. Yan po na lahat na makasama po at nakabisanan po.
NCE meeting after Sunday service po mamaya po yan. Thank you po for our sponsor para sa family. Palakpakan po natin. Okay, tayo po idala ko sa ating God's message. Dadalhin po ng ating Pastor Manny Castro. Okay, good morning po sa atin. Good morning. Ayan, so salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ating pong igugugol sa ating pong pagsamba sa umaga po ito. Ayan. So, pakibati nyo nga pang inyong katabi. Sabihin nyo sa katabi nyo, salamat at naririto ka. Ayan. So, sige po. Pwede po bang yung mga doon, pwede bang lamanan nyo na yung dito? Yun doon, bakante ron sa ano. Ayan, para maganda pong tingin. Para po magkakagalit. May hati po lagi sa gitna eh, no? Okay. So, salamat sa Panginoon na tayo po ay patuloy na sumasamba sa Panginoon. Alam niyo po, darating yung panahon na yung pagsamba, ipagbabawal na po ito. Ano? So, yan po yung mangyayari sa mundo natin. Dahil sabi ng Biblia, na darating yung panahon, yung paghahari ng tinatawag na 666, ay darating. Itong mga nangyayari po sa atin, yung mga advanced technology, ay part po yan nung tinatawag na preparation, yung pagdating nung mga bagay po na iyon. Kung kayo po ay nagbabasa ng Revelation, makikita niyo po doon yan. At kung titignan po natin, unti-unti na ang ugnayan po ng tao sa Diyos. Kasi way back nung panahon po nung sa atin dito sa Pilipinas, kung titignan po natin, pag bumalik ka doon sa nakaraan, mas intact po yung tinatawag na oras, panahon ng tao. Pagdating po sa tinatawag na punta sa simbahan, either sabihin po natin yan kung anumang mga religion, makikita po natin talagang ang mga tao, may panahon po talaga sila na pumunta sa mga simbahan, mag-worship, nung panahon po na yon. Pero sa modernong panahon po natin ngayon, makikita natin na ang daming mga bagay na nagaganap at unti-unti na yung nasain ng bawat tao na magkaroon ng panahon upang sambahin ng Diyos, nag-aano na po eh. Kasi ang dami ng kaagaw, no? Katulad niyan, dati, hindi ko lang alam kung panahon ni Marcos nun, may pasok na ina-allowed ba yung may pasok ng Sunday. Parang wala pa po yata nun noong panahon ni Marcos. Parang, ang alam ko po nun, family day ang Sunday. Free ang Sunday, walang trabaho ng linggo. Pero ngayon kasi, nung mga pumasok yung mga investors, di ba? Kasi sa kultura nating Pilipino, mahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na araw ng linggo, kasi gugugol natin yun sa pagsamba at the same time sa panahon sa ating sa pamilya po ng mga Pilipino. Ngayon yung pumasok yung mga taga-ibang bansa, nag-ano po sila rito, tawag dito, nag-invest sila. Di ba? O tama naman yun, no? Unlad yung Pilipinas. Kaso nga lang, sila yung naging pasimuno para yung linggo, pati linggo, magkaroon na ng tinatawag na pasok. No? Hanggang sa na-adapt na ng mga Pilipino, yung kultura natin na pinapahalagahan natin yung bonding ng family, na sama-sama na nagsisimba, ngayon po hindi na eh. You know? Minsan sa isang pamilya, isang tao na lang yung nagsisimba. Di ba? Parang hindi na solid yung family na makita mong sama-sama sa simbahan. Parang kanya-kanya na. Kaya nga, kung ako papipiliin sa panahon, hindi ko pipiliin yung panahon na to. Mas pipiliin ko yung panahon noon. Okay.
So baka sabihin ng mga ano, si pastor pala, all this. Hindi po, kasi yung tinatawag na kultura na natin, na nakagisnan ko nung bata ako, hindi ko na po makita ngayon sa panahon po natin ngayon. Dahil yung panahon po natin ngayon, unti-unting binabago yung sistema, na unti-unting na-adapt na hindi natin nakikita na namamatay na pala yung mahalagang bagay na iniingatan natin noon, iniingatan ng mga panahon ng ating mga ninuno, mga magulang, na ngayon ay hindi na napapahalagahan. Kaya nga yung mga matatanda, napakahalaga po yung kanilang yung tinatawag na word of, yung kanilang pagpapayo. Kasi pagpapayo ng matanda, yan po yung tinatawag na word of wisdom. Bakit may wisdom? Kasi, na nila yan yung kasanayan nila, kaalaman nila, ay malaking tulong sa new generation, sa panahon po natin ngayon. So, pahirapan na po ngayon na, kung titignan po natin, like dati talagang makikita mo, napakasipag talagang Sunday, may pamilya talaga na sama-sama. Hindi papayag yung mga magulang na hindi kasama yung mga anak. Pero ngayon, ang nakakalungkot ngayon, parang sabog na po tsaka yung panahon, yung time. Parang ang nangyari po ngayon, hindi ba napapansin, parang ang nangyayari ngayon, option na lang ang church. Tama? Option na lang. Kung kailan mo gusto, doon ka na lang magsisimba. Kung kailan ka may free time, doon ka na lang magsisimba. Kapag nagkaroon ng mga lakad, minsan nga swimming lang di ba? Naipapagpalit yung church. Minsan nga, may birthday lang, di ba? May papagpalit yung church. So yung value ng tinatawag na pagsamba sa Diyos ay unti-unting namamatay. Ang church po ay hindi siya option. Ito ay katungkulan natin, ito ay bahagi, ito ay buhay po natin, ang pagsamba, particularly sa ating mga Kristiyano. So, kung titignan po natin, yung devotion ng isang tao, kapag namamatay, kapag nawawala, yung kanyang personal na relasyon sa Panginoon ay unti-unting nanghihina. At kapag ang relasyon mo sa Diyos unti-unting nanghihina, epekto ito doon sa tinatawag na bawat araw mong pamumuhay na ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya nga po, yung lagi nating sinasabi na mahalaga yung attachment ng bawat isa doon sa salita ng Diyos. Mahalaga yung pananalangin, mahalaga yung gawain. Kasi kapag ito ay unti-unting nawawala, unti-unti ka namang hinahatak ng mundo at nalalayo ka naman sa presensya ng Diyos. So kung babalikan po natin yung istorya sa Biblia, kung titignan natin na ang tao sa una pa lang ay hindi niya napahalagahan yung kanyang magandang relasyon sa Diyos. Tama? Kasi mas inuna niya yung kanyang sarili na piliin yung kanyang kagustuhan. Kaya nga, sa pagpili mo ng kagustuhan mo ay nilalabag mo naman ang kalooban ng Diyos. Kasi kapag ang tao, ang choice mo, ang nangibabaw, hindi mo pipiliin ng Diyos. Ang pipiliin ng tao ay ang mundo na kanyang ginagalawan. Kasi itong mundo nang a-attract yan ng mga bagay, na nagbibigay ng enjoyment, pero hindi mo alam, ito pala ay, ang tawag nila doon, yung matamis na lason. Yan. So, na-enjoy mo siya, pero at the end of the day pala, ikaw pala ay mamamatay dahil yung na-enjoy mo, di ba? Kasi, sa totoo lang, yung open naman sa tanas, ma-enjoy mo talaga di ba? Okay. So, habang na-enjoy ng tao, nawawala naman siya sa piling ng Diyos. Okay. So, balikan po natin, yung bayan ng Diyos, ano ba yung nangyari sa bayan ng Diyos? Kasi ang napakahalaga po sa Diyos yung tinatawag na relasyon. Amen? Yung relasyon. Doon pa lang sa unang pagkalikha ng tao kay Adan at Eva, napakahalaga sa Diyos yung relasyon. Pero nawasak yung relasyon dahil doon sa kagustuhan ng tao na gawin niya yung gusto niya. Okay? Yung choice po na yun na ginawa nila ay, ano po yun, tawag dito? Nasa kanilang pagpili yun, hindi yung kinontrol ng Diyos na gusto ng Diyos na gawin nila yun, hindi Kaya nga
Yung tinatawag na free will po natin, yan po ay personal na ano natin sa sarili natin. Ano ho? Pagpili natin. Okay, ano yung pinili ng tao? Di ba? Dahil in-influensyahan ng kaaway. Tignan mo, kapag ang sinabi ng Diyos, hindi mo talaga nilagay sa puso mo, may darating na magsasalita sa'yo na iba. Di ba? Ngayon, kapag ang salita ng Diyos wala sa puso mo, yung binulong o sinabi ng iba, yun yung nagkakaroon ng impact sa'yo, ng attraction doon sa tinatawag na free will mo para yung free will mo ay makuha nung bagay na yun. Tingnan niyo yung demonyo. Ano ginawa ng demonyo? Binulungan. Talaga bang sinabi ng Diyos na mamamatay kayo pagka kinain niyo yan? Okay. Dahil wala naman sa puso nila yung salita ng Diyos, sabi nila, sinabi ng Diyos, pero sabi ng hindi totoo yan. Di ba? Hindi totoo yan. Kasi pag kinain mo yan, sabi niya, magiging parang Diyos ka din. Okay. So, yun po yung tinatawag na deceit. Alam niyo, ang pinakamahirap sa mangyari sa buhay ng isang Kristiyano, na ang isang Kristiyano ay ma-deceive. Kasi yung deceit, pag-deceive ng kaaway, hinuhubog niya yung buhay mo na maging normal yung bagay na yun naman ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, sila ay na-deceive. Okay, ano yung solusyon para yung pagka-deceive nila ay mawala? Di ba, hinanap sila ng Diyos. Okay, ang tanong, sila ba ay nag-comply sa gustong mangyari ng Diyos? Alam naman ng Diyos kung saan sila. Alam naman ng Diyos na nakain nila yung bunga na pinagpabawal. Di ba? Ang hinihintay lang ng Diyos ay yung kanilang free will na sila ay magkaroon ng pagkukusa na aminin yung kanilang kasalanan. Bagkus na aminin, ano nangyari? Nagkaroon ng tinatawag na pagtuturuan. Okay. So ito isa sa pinakamalaking problema. Kasi kapag ang pag-ibig mo sa Diyos ay hindi na-develop, di ba? Kapag ang relasyon mo sa Diyos hindi lumalim, kasi ang relasyon po natin sa Diyos lumalalim na kapag yung pag-ibig natin andoon, inaalagaan natin eh. Parang sa relasyong mag-asawa yan, o sa relasyon ng boyfriend and girlfriend, kapag yung relasyon nyo, hindi nyo inalagaan yung relasyon, sabihin nyo pagmamahal sa isa't isa, hindi nyo iningatan, pinabayaan mo, darating panahon, di ba? Di ba? Magkakaroon ng problema. Kakaroon na yung relasyon nyo nawawasak. Kaya nga napakahalaga sa Diyos. Tignan nyo, bakit ikinabit ng Diyos yung kanyang salita sa dalawang bagay? Di ba? Yung sinabi ng Panginoon sa Old Testament pa po yun, di ba? Ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, di ba? Ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Tama po ba itong oras po natin? Okay. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong... Ano yung sikreto? Ano yung word na paulit-ulit? Word na paulit-ulit, pag-ibig, love. Alam niyo ba na kapag nag-aaral ka ng Bible, kapag ang word na nakikita mo doon sa Biblia na binabasa mo yung paulit-ulit, yun yung emphasis, yun yung, ano tawag sa emphasis sa Tagalog? Yun yung diin, bigay diin. No? Sabihin, yung pinaka-heart ng iyong pinag-aaralan, andoon po yun. Ano po? So ito po yung nangyari, na ang gustong i-recover ng Diyos, ang gustong gawin ng Diyos, ay muli makabalik yung tao doon sa original na pagmamahal niya sa Diyos. Para siya makabalik, anong ginawa ng Diyos? He offered His Son, Jesus Christ. Kaya kasi Yesu Cristo kailangang ihandog para muli makabalik yung tao sa Diyos. So ipinangako siya sa Old Testament at natupad naman po ito doon sa tinatawag na New Testament nung pagdating ng kapanganakan ng Panginoon. Okay. So ito po yung mahalaga sa Diyos. Yung relasyon mo mahalaga na ang iyong pag-ibig sa Diyos ang magdi-define kung paano mo siya tinatrato. Ulitin ko po ang pag-ibig o pagmamahal mo sa Diyos ang magdi-define ng iyong relasyon sa Kanya kung paano mo tinatrato ang Diyos, tinitreat ang Diyos.
kung paano mo siya kinikilala. No? At yung pagkilala mo sa Diyos, iyon ay lumilitaw sa uri ng iyong pamumuhay. Wala na pong iba. Kahit ano pa salita sabihin mo, yung buhay mo pa rin na magiging basihan kung ano yung relasyon mo sa Diyos. So kung ang relasyon mo sa Diyos malalim at intact yung iyong pag-ibig sa Panginoon, yung devotion mo sa Kanya mas malalim. Yung pagpapahalaga mo sa Kanya, sa Kanyang salita, mas intact po yun, mas nag-e-enjoy ka, hindi ka papayag ng Kanyang salita, mahiwalay ka doon. Mas nagkakaroon ka ng panahon na kausapin siya kasi kapag in love ka, di ba? Di ba? Naranasan niyo na ba ma-in love? Parang di yata in love din yun. Expert na kasi. Okay. Naranasan niyo na ba na in love? Okay. Pag in love ka, ano nararamdaman mo? Pag in love ka ba, gusto mo lagi kausap? Yung mga na in love dito, pag in love ka sa isang tao, gusto mo bang laging kausap yung tao na yan? Gusto mo nga kahit isang linggo, kahit tumira na sa inyo, pwede. Diba? Kasi bakit in love ka? Yung pagkausap mo sa kanya ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Nagbibigay ng enjoyment. Okay. So kaya nga, kung titignan po natin na pag in love ka, ibibigay mo yung best mo, performance mo, gagawin mo para sa kanya. Okay. So, kumusta na po yung mga buhay po natin? Are we still in love sa Diyos po? O parang nagiging traditional na lang yung pagpunta natin dito? Minsan, ang bigat na ng paa mo. Di ba? Para pumunta rito. Okay. So, mas natutuwa po kasi yung Diyos na ikaw ay excited. Alam niyo yun? Parang ganito, yung magulang, kapag ang anak ay inutusan, natutuwa yung magulang, yung tuwa yung bata. Nay, ano po yung anak, bumili ka, utusan kita anak. Di ba? Yung ito. Nay, ano po yung bibiling ko? Okay. Kaysa sa anak na, anak, utusan kita bumili. Ma, wait lang. Di ba? Ano yung nakakatawa doon? Pag ikaw yung magulang, yung anak mong sumusunod o yung anak mong wait lang ng wait lang? Yung sumusunod. Kahit ikaw na magulang na tao, natutuwa ka eh. How much more ang Diyos? Na kapag ikaw ay in love sa Diyos, ibibigay mo ang best mo sa Diyos, at yun yung napakahalaga sa Diyos, yung attachment natin, yung relasyon natin, na hindi dapat mamatay, hindi dapat makalimutan, at ito ay dapat na inaalagaan. Ano ho? Kaya nga sabi ng di ba, Biblia, na makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo, kung ang iyong kaluluwa naman ay mapapahamak, anong buting may dudulot nito sa iyo? Kasi yun yung kaagaw natin sa Diyos eh. Yung mundo na ating ginagalawan. Nakala natin yung pag-asenso, yung pera. Alam nyo, yung kaisipan ng mga Kristiyano ngayon, hindi na naiiba sa mundo eh. Parehas na eh. Kasi bakit? Mga Kristiyano ngayon, busy na sa ano eh. Di ba? Lagi na lang pera nasa utak. Lagi na lang hanap buhay. Lagi na lang pagkakakitaan. Wala nang masama po doon. Pero kapag sa iyong ginagawang ganon, mas nauuna yon at wala kang panahon sa Diyos, yun yung pinakamasaklap doon. Hindi na siya healthy. Kasi dapat, ang gusto ng Diyos, siya yung nauuna eh. Di ba? Tinuruan na nga tayo ng Diyos kung paano tayo pagpapalain eh. Pero bakit hindi magawa-gawa ng taong sundin yung pamantayan ng Diyos? Pag pumunta ka doon sa di ba? Doon sa Matthew 6:33, ano ba sabi doon? Ayun na po yung blessing eh. Bakit kaya ang hirap sundin? Di ba? Alam niyo, ang problema sa pagsunod, kapag hindi mo mahal ang Diyos, mahirap ka talaga sumunod. Pero kapag mahal mo ang Diyos, kinikilala mo siya, mas madali ang pagsunod. Kapag hindi mo minamahal ang Diyos, magiging palamuti na lang yung kanyang mga salita. At darating yung panahon, traditionally, binabasa mo na lang ang Biblia, pero wala nang dating sa puso mo. Nakikinig ka ng mensahe, pero hindi na tumatatak, hindi na pumapasok sa puso mo. Why? Kasi nasanay ka na maging ganon ang iyong kalagayan. At sino ang nagkondisyon sa iyo? Yung mundo na iyong ginagalawan. Yung mga plano ng kaaway na patabangin ang iyong pagmamahal sa Diyos at magkaroon naman ng pagka-in love yung iyong puso sa mga bagay sa mundo. Tingnan niyo pa yung mundo ating ginagalawan. Kumusta po kaya yung mga church po kaya ngayon?
Di ba? Sa birthday, ang laki ng attendance. Tama po ba? Kahit hindi ka mag-invite. Well, anyway, happy birthday po pala kay Ate Susan. Di ba? Okay. So, kahit hindi birthday, pag di ba, ang daming attendance eh. Pag di mo, ano pa, pag may okasyon, bakit puno? Di ba? Ang church, bakit pagka-anniversary puno tayo? Pero pag regular day, bakit wala yung mga ano? Ano ba pinupuntahan sa simbahan? Okay, tandaan po natin, dapat, sa sarili natin, alam natin na ang pagpunta natin sa church ay para sumamba sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Amen. At hindi dapat mangyari na traditional na lang na pupunta tayo dahil nakasanayan na lang, mahirap po yun. Alam, nalulungkot po ang Diyos sa ganung bagay. Okay, so punta po tayo sa ating pag-aaral. Tingnan po natin yung ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Dito po sa aklat ng Isaiah, actually yan po yung verse po natin. Oh. Okay. This message po na aking i-mensahe ko sa inyo, ito po ay message ko nung ako ay in-invite na mag-speak doon po sa Commonwealth. Ano ho? Sabi ko nga na i-speak ko to rito. Nakalimutan ko na po no? Nawala na sa isip ko na nung pagdating ko dito, sabi ko, ano ko to para may speak ko dito. Ngayon na-remind ako, na hindi ko pa pala ito na i-speak po rito. Kaya ito po yung ating pag-aaralan para po tayo mapagpala sa umaga pong ito. Kung kayo pa may Biblia, samahin niyo po ako na ano ba? Na i-type ba? Okay, basahin po natin na ipalagay ko po dyan sa ating pong sa ating pong buksan nyo na lang po ang Biblia nyo at dito nyo na lang po tanawin para hindi kayo mahirapan yung talata. Okay, ang ating po talata, ang ating text ay Isaiah 54, Isaiah chapter 54 verse 1 to 8. So sabi niya po dito, tingnan po natin. Kaya nyo po basahin? Sabi niya, umawit ka Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas manganak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa. Sabi ni Yahweh. Verse 2. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kortinang iyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali. Pakiangat nga, pakiangat. Pakitali, ibaon mo ang nang malalim ang mga tulos. Next slide. Sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, aanginin ng iyong lahi ang ibang mga bansa at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan, hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang biyuda. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo, ang pangalan niya'y Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya'y Diyos ng buong sanlibutan, Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayon nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay tinakwil. Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi. Verse 7. Sandaling panahon kitang iniwan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Verse 8. Sa tindi ng aking galit, sandaling akong lumayo sa iyo, ngunit ipadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa inyo. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, pagpalain po kami sa pamamagitan ng mga salita mo po ito na aming pag-aaralan. Dalangin ko po, Lord, ang katotohanan ng iyong salita. Maunawaan po namin upang mapagpala mo kami sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. Okay, so kung titingnan po natin yung book of Isaiah, dito po, nung panahon po na Isaiah, siya po ang humula, nung magiging o mangyayari na mangyayari sa bayang
Israel. At dyan din po nakahula yung tinatawag na pagdating ng tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Jesus. So sa mga talata po na yan, na po natin titingnan yung napakahalagang pag-aaral na po natin pong gagawin sa umaga pong ito. Okay, kung inyo mapapansin, kung titingnan nyo po, no? Dito po sa talata na ating binasa doon sa chapter, ano po yung headings po dyan sa yung mga hawak na ano? Yung pinaka-team po niya. Sa hawak niyo po mga Bible. Ano po nakalagay? Ha? Okay. So sa Tagalog, tingnan niyo po dyan. Ano po nakalagay? Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Ano po yung bagay na binanggit niya doon sa dulo? 2 beses. About the love of God. Okay. So, makikita po natin dyan, ito ay hula, no? Doon sa nangyari sa Israel. No? Kasi hinahihilong tulad niya sa isang babae, yung bayang Israel. Ang bride kasi ay ang groom kasi, bride kasi babae. Ang bride yung bayan niya, ang groom yung si Yahweh. Okay. Na makikita mo doon sa kanyang highlights na napariwara, no? Parang babaeng napariwara yung bayan niya. Okay. So, doon sa kanyang sinabi, meron siyang binabanggit na tinatawag na restoration. Okay. Kaya kapag binasa mo yung Isaiah, ang book of Isaiah, makikita mo ang daming mga chapter niyan about restoration. Kasi yun yung gagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na tagapagligtas. Kaya nga sa Isaiah, book of Isaiah, dyan tinihula yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ang magliligtas sa bayang Israel. Okay. So, doon sa kanyang pagliligtas, makikita din natin dito yung tinatawag na kapayapaan na mangyayari. Pero yan, no, magaganap na yan. Doon po yan sa sa restoration na gagawin ng Diyos doon sa Israel. Okay. So, makikita natin dito na ang nagiging problema ng bayan pong ito ay yung kanyang relasyon sa Diyos. Saan ka man tumingin na anggulo, laging yan po ang nagiging problema kahit sa sino mang mga pinili ng Diyos, bayan niya man, o yung mga taong itinatayo niya, itinatalaga niya, ang laging nagiging problema ay yung kanilang relasyon sa Diyos, yung kanilang pag-ibig. Yun yung laging ugat. Kung meron mang mga pangyayari, pag inugat mo yung mga sitwasyon, unti-unting nawawala na yung kanilang lalim ng pagmamahal kay Yahweh. Pero kapag andoon yung lalim ng kanilang pag-ibig kay Yahweh, nananatili silang tapat doon sa pagsunod sa Kanya at katapatan sa Kanya. Okay, so ito po yung ating titignan, pag-aaralan sa umaga po ito. Pinamagatan po natin itong paki-flash nga po. Pakibasa nyo nga po. Genuine love of God, genuine love for God. Okay, genuine love of God, genuine love for God. Kasi ang pag-ibig po ng Diyos, hindi siya peke. Hello? Hindi peke. Ibig sabihin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, totoo. Nung ikaw ay iligtas niya, totoo yun. Nung inalay ng Diyos yung kanyang anak na si Jesus sa atin, totoo yun, mahal niya tayo. Kaya nga ang pinaka-heart ng Bible is yung John 3:16 eh. Alam mo, yan po yung pinaka-sentro ng Bible eh. About the love of God. No? Na inire-relate, pinauunawa ng Diyos sa mga tao. At tayo mga tao, dahil ang Diyos ay may genuine love of God, dapat kapareho din ang ibigay nating pagmamahal sa Kanya. Dapat tayo magkaroon ng genuine love for God. At ang genuine love na yan ay dinedevelop ng Diyos sa bawat buhay po natin sa pamamagitan ng Kanyang mga pamantayan. Kaya nga kung titingnan natin, laging napakahalaga sa Diyos yung kautusan. Nung namatay nga si Moises, binili ng mabuti ang kanino?
kay Joshua. At tinuruan pa niya kung paano treatment, anong gagawin. Ano ba yung gagawin niya sa salita ng Diyos? Di ba? Kasi alam ng Diyos na kapag ang isang tao na kanyang pinili ay nanatili sa kanyang salita, na yung salita niya isinabuhay ng buong katapatan, hindi siya mawawala sa piling ng Diyos. Kaya kaya laging bilin eh. Tingnan niyo po, even sa mga king na pinili, noong una, okay. Inaano po yan, binubuhusan ng langis. Di ba? Ng isang propeta at dinideclare na siya yung pinili ng Diyos na hari. Sa unang mga panahon ng kanyang paglilingkod, okay. Di ba? Kasi bakit? Naalagaan pa niya kanyang relasyon sa Diyos. Pero habang tumatagal, ang dami niya na kasing ang tawag dito, ang dami ng offer sa kanya. Di ba? Nasa kanya na yung authority. Nasa kanya na yung control. Nasa kanya na yung goal. Ano nangyayari? Dahil doon, unti-unting nadadivert yung kanyang sarili dun sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Nakakalimutan niya ngayon unti-unti nagbigay ng pagtitiwala sa kanya. Ano yung nagiging importante ngayon sa mga king na yun? Yung kanyang control, yung kanyang power, yung kanyang wealth. Ano ba? So kung titignan mo yung buhay ng tao, hindi naman po nababago yan sa panahon natin. Tignan niyo yung buhay ng tao sa panahon po natin. The same po ba o hindi? The same. Same pattern. Laging ganyan. Di ba? May mga naalala ko, no? May mga naging mga umatan dito. Noong una wala siyang tawag dito, bagsak yung buhay. Napakasigla sa Panginoon. Di ba? Ng pagpupursihin niya na dumalo, magpakasipag, pero nung unti-unting binless ni Lord. Ano nangyari? Unti-unti naman siya nawala sa loob ng church. Okay. Kasi, yan po yung talagang magiging kaagaw ng Diyos eh. Kaya nga yung bayang Israel, kung titignan natin, ano yung dahilan? Bakit sila nawala sa Diyos? Kasi yung ino-offer ng mundo. Yung kanilang mga lahing nakikilala, yung mga sistema nila, na-adapt nila. Kasi yung sistema ng mga pagano, yung sistema ng mga hindi nila kalahi, mga sistemang walang rules sa buhay. Anything goes. So para na-attract ngayon sila na kapag sinakop nila, nakakapangasawa sila ng tinatawag na mga tawag dito, yung naging mga natira. Yung mga babae na kanilang mga sinakop sa mga kaharian o anumang mga lahiyan, nakakapangasawa sila. Tapos yung nagiging asawa nila, yun naman yung nagtuturo ng mga iba-ibang kultura na against sa culture na tinuturo ng Biblia. Hello? Kaya nga kung babasahin mo yung Biblia, ang higpit ng bilin ng Diyos sa kanila eh. Huwag kayong mag-aasawa ng bilin ng Diyos, ibang lahi. Kasi alam ng Diyos, itong ibang lahi na to, ito yung mag-a-attract sa kanila para iwan nila yung kanilang paglilingkod o relasyon sa Diyos. At kapag nangyari, nagtagumpay na naman sino ba nagtatagumpay? Si Taning. Nagagawa niya na naman yung gusto niya. At yun yung pinakamahirap. Ito yung problema ng bayan ng Diyos. Wala silang genuine love sa Diyos. At para magkaroon ka ng genuine love sa Diyos, kailangan mo na sumunod sa pamantayan ng Diyos. Kasi, yung mismong pamantayan ng Diyos ang magtuturo sa atin kung paano natin dapat mahalin ng tunay, ng tapat ang Diyos. Ang sabi niya po rito, pakiclick, ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig natin sa Kanya ang siyang bumubuo at nagpapatibay, papatibay sa isang maganda, mabunga at matagumpay na relasyon. Okay. So yung mga bagay na nararamdaman, alam niyo po, kapag buo yung pag-ibig natin sa Diyos, kasi ganito no? Di ba minsan ang tao, nakakaramdam ka lagi ng kakulangan sa buhay mo. Di ba? Minsan naiisip mo, ang kasapatan ng buhay, kailangan magkaroon ako ng
pera, magkaroon ako ng ipon, magkaroon ako ng magandang trabaho, magkaroon ako ng property. Di ba? Pag meron na ako niyang lahat, parang pili mo, parang ang saya-saya na ng buhay. Yun kaya talaga yung makakapagpasaya sa atin. Tingin ko po, pag pinonsulta mo yung Bible, hindi ho yung material things ang nakakapagpasaya. Ang makakapagpasaya pala sa atin kapag yung relasyon natin sa Diyos buo. Kapag ang relasyon pala natin sa Diyos tama, maganda, naalagaan natin, yung palang kasapatan, doon palang dumadating sa buhay natin. Yun pala yung totoong kasiyahan na mararamdaman mo na sapat ang buhay mo, walang kakulangan dahil na-meet ng iyong puso kung ano talaga yung needs niya. Ano, masyado madaya ang mundo. Sabi ko nga sa inyo, laging nagdidisip ang mundo eh. Even Christian, sa panahon po natin, marami nang nadidisip na ng kaaway. Nang akala ng Kristiyano, ganun ding sistema, same system from the start hanggang sa ngayon, doon pa rin pinapaikot-ikot ng kaaway yung mga tao kasi doon siya nagtatagumpay. Kasi doon mahina yung tao sa mga pangangailangan, sa needs. Misa nga, wala ka lang maisaing. Di ba? Ipagpapalit mo yan eh. Hindi ka nasasamba dahil merong nagpapunta mo ako dito ng linggo. Okay. So yung mga decision natin, wala na. Di ba? Kasi bakit? Kasi kung ano yung pinakamahalaga sa totoo lang po, kung ano yung pinakamahalaga sa iyo, yung uunahin ko talaga eh. Doon ako naniniwala eh. Ako po yung taong hindi ako masyadong dun sa reason eh. Yung sasabihin mo ganito, hindi eh. Kasi ang alam ko lang, kapag mahal mo talaga, yun yung uunahin mo eh. Tama po ba? Hindi ako naniniwala pag mahal mo, huli mo. Meron bang ganon? Kayo, nagmahal kayo. Pag nagmahal pa kayo, nuhuli mo. Sino rin yung nagmahal na hinuli niya? Taas ang kamay. Wala eh. Diba? Alam natin ang rules ng pagmamahal. Kapag mahal mo, uunahin mo siya. Hindi mo siya ipagpapalit sa anumang bagay. Ayun yung problema ng bayan ng Diyos. Sinasabi ng bayan ng Diyos, Panginoon, mahal ka namin. Pero, sa puso nila, hindi nakikita ng Diyos yung totoong pagmamahal. Okay, so tignan po natin yung verse po rito. Wala na ba ilalaki to? Ano po siya, naka-port siya ng slide. Naka-ano ba? Naka-ano po ng per slide. Nababasa niyo po ba? Kaya basahin? Okay, pwede po bang basahin yung Deuteronomy? Tingnan niyo po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 6. Pakibasa niyo nga po. Kita naman pala, no? Ayan, kita naman pala. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! You shall love the Lord God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. And these words that I command you today. Okay, and this word that I command you today shall be on your heart. Inulit ba yan ni Jesus sa New Testament? Nung may nagtanong, ano po ba yung pinakamahalagang utos? Ibigin mo yung Diyos mo ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Di ba? Ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. At ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong. Actually, kinote lang ni Jesus yun eh. Kasi may utos. At yung utos na yun, saan daw dapat panatilihin? Sa puso. Hindi sa puso. Alam niyo, problema ngayon sa panahon natin, yung love minsan yung love sa puso na lang eh. Diba? Ay kapatid, mahal kita. Pero pag talikod ng kapatid mo, alam mo si kapatid na ganito yan, ganyan. Hindi genuine. Alam niyo, nakakalungkot, napapractice minsan na mga Kristiyano, yung hindi totoo eh. Tapos yung totoo nakakalimutan. Ang pinapractice po sa loob ng church, yung pagiging totoo. Ulitin ko po, ang pinapractice po natin sa church, yung pagiging totoo, hindi pagiging plastic. Kasi ang tinuturo ng mundo, pagiging plastic, kunyari, mahal mo si Lord pero hindi naman talaga. Di ba? Kunyari, mahal mo yung kapatid mo, pero hindi naman talaga. Kasi kung mahal mo yung kapatid mo, kung ano siya sa harap mo, ganun din siya pagtalikod mo. Ang genuine love, ganun. Ang peking pagmamahal, pinupuri mo sa pagkaharap mo, pagtalikod niya, sinisiraan mo siya. Tapos Kristiyano ka pa. Diba?
Tinuturuan ka sa loob ng church, ng Bible na maging totoo yung pag-ibig tapos ikaw mismo, hindi mo na practice. Hanggang sa makasanayan mo na. Kaya nga, tignan nyo, daming ginaharap na problema ni Apostol Pablo eh. Di ba, nung nagtatag siya ng church, ano yung mga problema? Basic na mga problema. Same problem. Yung pagiging, pagkukunwari, yung pagiging hindi totoo. Laging andun. Kasi kapag naging totoo ang pag-ibig ng isang Kristiyano sa Diyos at sa kanyang kapwa, tandaan po natin yung samahan, magiging maganda. Kasi bakit? Walang maninira eh. Di ba? Kung may mga bagay man na ano ang kapatid mo, tutulungan mo yun, hindi mo sisiraan eh. Tignan nyo po yung kultura ngayon. Ano na nakaka-adapt po ng mga church? Culture ba ng Bible o culture ng mundo? Yung honest na sagot. Di ba? Kultura na ng mundo. Kailangan din tayo pumayag, mga kapatid. Di ba? Kailangan magbago tayo. Ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi kung gusto mo ng pagbabago, mag-uumpisa sa atin. Di ba? Huwag kang mag-expect na magbabago yung iba, tapos ikaw hindi ka nagbabago. Ikaw muna. Di ba? Para maging good example ka sa iba. Makita ng iba. Kasi pag naging example ka, gagayahin ka nila. Tama? Kapag kung ano yung ginagawa mo, hindi naman gagayahin sa'yo. Okay, parang naging lapis na ako. Okay, so ano yung binasa po natin? Deuteronomy. Okay, dito pa po sa Deuteronomy 7 verse 9. Tingnan po natin. Ayan. Sabi niya po dyan, know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Di ba? Makikita po natin dyan, no, na yung pag-ibig ng Panginoon, alam mo, ay totoo, tapat. Di ba? Doon sa mga nagmamahal din sa Kanya ng ano po, totoo at tapat. Hello? Ibig ko sabihin, di mahal ng taong Diyos, mahal po tayong lahat. Di ba? Pinapakita niya lang dyan kung gaano ka katapat nagmamahal sa Kanya, mas tapat ang Diyos sa iyo kung magmahal. Yan po ang ibig sabihin po niya. Di ba? Ikaw nga, di ba gusto mo mahalin ka ng totoo? Tama po ba yun? Sinong tao rin ay gugustuhin niya hindi siya mamahalin ng totoo? Taas po kamay. Meron po ba magtataas ng kamay? Sino rito yung gusto mahalin siya ng totoo? Taas ang kamay. Bahala kayo. Yung hindi, yung ano, honestly, tayo, participate tayo. Sino rito yung gusto mamahalin siya ng totoo? Taas ang kamay. Di ba lahat tayo gusto natin mahalin ng ano? Pag niloko nga tayo, sakit-sakit eh. Di ba? Lalo na't alam mo, nagmahal ka ng totoo. Naalala ko tuloy yung breakup ni Rico tsaka ni ano. Updated o sabihin. Nakikita ko lang sa ano. Nakikita ko lang sa Facebook. Okay. So, bayaan nyo sila. Importante pagmamahal mo sa Panginoon. Okay. So, maki-slide pa yung isa. Yan, puro verse po babasahin natin. Pakibasa nga po yan. Ano sabi ni Lord yan? Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga tao ito. Sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit, inilayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao kanilang paglilingkod. Yung problema. Alam naman ni Lord eh. Di ba? Pero ba makakapagtago kay Lord sa pag-ibig natin sa Kanya kung totoo o hindi? Wala. Kita ng Diyos. At sa totoo lang, nagre-reflect yung hindi pagiging totoo lang yung pag-ibig. Kung paano mo tinitreat yung Diyos, kung paano mo sinusunod ang Kanyang salita, kung paano ka gumagawa sa loob ng church, sa labas ng church, yun yung patunay. Hindi mo masasabing mahal ko si Lord, pero yung buhay mo, taliwas sa sinasabi mo sa bibig mo. Kung ano ang laman ng puso mo, siyang magiging aksyon ng iyong katawan. Tama po ba? Hindi nagkakamali yun. Pag mahal mo talaga, a-action yung katawan mo, gagawa yan, magpapakita yan ng totoong pagmamahal. Kasi ang nagdadrive sa'yo, yung pag-ibig na mayroon ka. Kaya nga yung hindi totoong pag-ibig, ramdam ng tao eh.
Di ba? Kapag ang isang relasyon, ang isang lalaki, tinabangan na kahit nagpapakita ng pag-ibig, bakit nararamdaman kahit hindi sinasabi? Kasi may language ang love. Nararamdaman. Di ba? Nag-i-speak yan dun sa tao na wala nang nararamdaman niya. Ganon din po ang Diyos. Kahit pekiin natin, alam naman ng Diyos, kita niya puso natin. Di ba? At sa atin, ang patunay doon, yung performance na ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kasi iyan po yung dapat makorek. Kasi pag nanatiling ganyan yung mga tao, ano ang magiging future ng church? Katulad ng church natin, ano magiging future ng church na to? Diba? Sabi ko nga, binibiro mo nga sila eh. Sa susunod, papasara na natin ang church. Kasi wala nang time yung mga tao eh. Pagka may time na lang sila, doon natin bubuksan. Diba? Ayun yung nakakalungkot eh. Pero syempre, yung realidad na makikita mo na ang ibig lang sabihin no, kasi wala nang time yung tao eh. Diba? Ang daming panahon sa mundo, tapos pag tinanong mo, daming dahilan, di ba? Okay, pero lagi lang iisang rules na alam po natin. Pag mahal mo, makikita sa gawa. Pag mahal mo, meron ka ipapakitang performance. Pag mahal mo, sinabi ko pero wala kang ginagawa, fake yun. Hindi totoo yun. Di ba? Sabi nga di ba? Action speak louder than words. Kahit hindi mo sinasabing mahal mo, pero yung gawa mo nakikita. Kasi may mga taong hindi po showy. Tama po ba? May mga taong hindi showy. Sa mga asawa niyo ba, may mga asawa ba hindi showy? Marami Yan. Para lahat yata rito hindi showy. Okay. So, pero nakikita naman kung paano yung pagmamahal. Ano po? Okay. So, saan na ba ako? Judah, sabi niya po dyan, pakiclick. Next slide. Yan. Judah had committed various offenses against their God, including idolatry, and as a consequence, they were afflicted by Nebuchadnezzar, who, before taking them into captivity, twice raided Jerusalem, ransacking the city and temple. So Judah was judged for their violation. Ano yung dahilan? Bakit sila? Natalo sila, nawasak yung city nila, sila? Dahil doon sa kanilang pagsuway. Ginusto ba ng Diyos yun? Consequences po yun. Ayan, nakalagay dyan, no? Kasi baka sisihin natin yung Diyos, di ba? Sisihin, pagka may nangyari, sinisisi mo yung Diyos. Parang hindi nasa loob ng Diyos. Pag may nangyari, hindi naman aktibo, hindi naman niya mahal yung Diyos. Pag may nangyari sa kanya, sisisihin niya yung Diyos. Anong kinalaman ng Diyos na nangyari sa iyo? Ikaw yung gumawa nun eh. Consequences yun ng iyong ginawang mali. Tapos sisisihin mo ang Diyos. Walang kasalanan dyan ng Diyos. Ang plano nga ng Diyos, mabuti. Di ba? Ayaw nga ng Diyos mapasama ka eh. Bakit ka napapasama? Ikaw na may kasalanan nun. Hindi mo sinusunod. Hindi mo pinapahalagahin yung pamantayan. Yung mga naririnig mo mensahe, hindi mo, wala kang pakialam, pasok dito, labas dito. Pero pagbalik mo sa bahay mo, ganun pa rin yung buhay mo. Ang tawag doon, traditional ka lang. Dapat hindi tayo traditional. Ang traditional, pumupunta lang at uuwi, pero wala nangyayari sa buhay niya. Ganun po yung traditional. Nasanay lang. Kasi pag sinabing tradition, kinalakihan mo lang, kinasanayan mo lang yung pumunta sa simbahan at umuwi. Ang tawag po doon, Zimbabwe. Taga-Zimbabwe ka daw. Okay, Zimbabwe. Okay. Pero yung bawat mensahe na naririnig mo dahil mahal mo ang Diyos, isinapuso mo, paglabas mo, sigurado gagawin mo yan. Yun yung hinahanap ngayon ng Diyos. Nawala sa bayan niya yun eh. Kasi bayan niya puro na lang. Puro paghahanto. Pero sabi nga, malayo naman sa akin yung puso niyo. Ibig sabihin, kayang gawin ng tao na dayain yung kanyang, yung dayain sa mata ng tao na ipakitang totoo yung relasyon niya sa Diyos, pero bagsak na pala, wala na pala. Mahirap po yun. Ang tawag natin doon, fake. Dapat hindi ganon. Maging genuine po tayo. Amen. So ang sabi niya, ang ugat ng problema, pakiclick nga po.
Yan. Ang ugat na problema, pakibasa nyo nga po. Ugat ng problema ng bayan ng Diyos ay ang kawalan ng pagmamahal sa Kanya, nagiging sanhi ng kanilang pagsuway, paglayo at pagkasira ng kanilang relasyon sa Diyos. Sa kabila ng lahat, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi nagbago at ito ay makikita natin ang ating Pinas. Di ba? Yun naman yung talaga yung realidad. Ano po? Ang problema, ang naging problema, yung kawalan ng pagmamahal. Tumabang na. Kaya sila nakakagawa ng pagsuway, kahit na tayo kung sa panahon po natin, parehas lang din naman po yan eh. Di ba? Nagkaiba lang ng panahon, pero yung sistema nangyayari pa rin. Habang tumatabang yung pagmamahal mo sa Panginoon, nawawala yung nasa mo sa paglilingkod, yung desire mo na maglingkod, na ma-excite ka pag Sunday. Parang ang bigat ng paa mo, para may mga bakal yung paa mo papunta ng simbahan. Para may mga kadena. Kasi bakit? Hindi mo na feel eh. Di ba? Okay. Alam nyo, pagpunta sa simbahan, no matter what, kahit sino yung praise and worship leader, kahit hindi ganun kaganda yung boses, di ba? Kahit hindi ganun kagaling yung speaker, ang pagsamba sa Diyos, hindi dahil sa performance ng taong tumayo. Ang pagsamba sa Diyos, nasa sayo yun. Kaya ka pumasok dito kasi sasamba ka sa Diyos, hindi sa tao. Kapag tao nakikita mo, hindi ka sumasamba sa Diyos. Kasi hindi mo nagagawa yung totoong pagsamba. Ang totoong pagsamba ay yung personal na puso mo na nakakonsentrate ka sa Diyos. Kahit sino mo magsalita dito, ninanamnam mo yung mensahe na kung ano yung sinasabi sa iyo ng Diyos. Kasi ang nagbe-bless, hindi naman yung speaker eh. Amen? Ang nagbe-bless si Lord, depende sa klase ng puso na meron ka kapag ikaw ay sumasamba. Okay, tingnan po natin to. Sa kabila ng lahat, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi nagbago, nawala. Hindi nagbago at ito ay nakikita natin sa talatang ating mga binasa. So, tatlo pong bagay ito yung titingnan po natin dito. Pakiclick yung muna. Yan po, pakibasa nga po. Verse 1 to 3, He is faithful to His promise or promises. Siya ay totoo sa kanyang mga pangako. Di ba? Kasi inulit niya dyan eh. Kailan pa yung pangako na yan? Way back pa sa Old Testament. Ang tagal na nun. Di ba? Nung tawagin niya yung bahay, may pangako na. Pero, tignan nyo, still, yung promises ng Diyos, hindi niya nakakalimutan. Hindi huulyanin ng Diyos. Di ba? Hindi malilimutin ng Diyos. Ang Diyos, very sharp yung kanyang mind. Di ba? At, napakatapat niya sa kanyang pangako. Ano yung iba? Okay, sabi niya rito, bagamat ipinahintulot ng Diyos na sila ay masakop ng ibang bansa, inihayag ng Diyos na sila ay hindi malilipol, kundi muli silang dadami at lalago. Imagine niyo, di ba? Paulit-ulit ng nagkasala yung kanyang bayan, pero yung still, yung pagmamahal ng Diyos, hindi na nawawala. Di ba? Okay, ang sabi niya, ang magiging simple mo higit na marami kaysa may asawa. Ikaw ay kakalat sa buong daigdig. Mababalik sa iyo, Israel, ang lupain na sakop ng ibang bansa. Ang mga lungsod na wasak ay gagawing tirahan ng maraming tao. Next slide, please. Okay. Ito na po. So yun po yung He is faithful to His promise. Ano yung makikita po natin doon? Yung lahat ng pangako ng Diyos. Hindi niya nakakalimutan. Pangalawa, tingnan po natin. He heals and restore. Okay. Ano ba problema ng Israel? Kailangan nilang gamutin. Kailangan nilang i-restore. Kasi bakit? Meron silang sakit. Ano yung sakit po nila? Spiritual. Di ba? Okay, alam nyo, pinakamahirap ng yung healthy ka na Kristiyano sa physically, pero tagtad ka ng sakit spiritually. Nakakalungkot yun. Di ba? Alaga mo yung katawan mo. Napaka-conscious mo. Pero yung spiritual mo, hindi mo inaalagaan. Magkakasakit ka talaga. Ano po? So ito po yun, no?
Heals and restore. Ang kanilang pira-pirasong pagkatao ay muli niyang bubuin, pagagalingin at muling papanumbalikin. Ang sabi niya po diyan, mga sugat na dulot ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Alam niyo, tumatatak sa kanila nun. Alam niyo, pag may mga pangyayari sa buhay natin, nasakit nun eh. Di ba? Tumatatak sa atin yon, sumusugat sa puso po natin yon. Amen. At dahil sa mga sugat na yon, natutuwa yung kaaway, unti-unti kanyang nilulugmok. Tatawa ngayon si Satanas. Di ba? Diba? Yung tawa ni Satanas eh. Ito sa mga pelikula eh. Kung natatawa ka, ganun tumawa. Okay, tatawagan ka ni Satanas. Kasi bakit? Lugmok ka na. Yun naman yung plano niya. Pinapainan ka niya, hinahatak ka niya, pero hindi mo siya kaibigan eh. Hindi naman siya nagmamahal sa'yo. Ang nagmamahal si Lord. Diba? Tapos eto, huhugot line. Kung sino pa yung nagmamahal, siya pa yung hindi minamahal. Tama? Di ba? Ang sakit nun. Yung minamahal mo ng totoo, tapos hindi ka minamahal ng totoo. Diyan. Ouch! Di, totoo po yun eh. Masakit to kahit, di ba, nararamdaman yung nagmamahal ka ng totoo, tapos hindi ka minamahal ng totoo. Ang sakit nun. Imagine nyo, ang Diyos may, kaya tayo may damdamin, galing sa Diyos yan. Di ba? Isipin mo kung ano yung nararamdaman ng Diyos na minamahal ka niya, tapos ikaw walang pakialam. Tapos pag kailangan mo siya, tatawag ka sa Kanya. Di ba? Parang siguro, buti hindi naging tao yung Diyos. Kasi kung naging tao ng Diyos, sarap yung patungan ah. Di ba? Pero hindi eh, mahal tayo ng Diyos. Ano ginagawa ng Diyos? Doon sa mga sugat na nangyayari? Spiritual. Okay. Mga sugat na dulot ng pangyayari sa kanilang buhay, yung spiritual, healing, ginagawa ng Lord yan. Dito, makikita natin, yung pagkalinga ng Diyos ay nagdudulot ng spiritual healing. Amen? Kaya yung kalinga ng Diyos, hindi po nawawala po sa atin. Ano man yung pinagdaanan po natin? Sa totoo lang, pag may pinagdadaanan ang problema na, ano po tayo? Napipira-piraso po tayo yung pagkatao natin. Yung ating emosyon, yung ating damdamin, napipira-piraso. Pero dahil sa Diyos, kinakalinga ka niya, ang gagawin niya? Hinihil ka niya. Yung damdamin mo, binubuo niyang muli. Para ka maging buo, para makapagpatuloy ka. Ano pa yung sumunod? Emotional healing. Yan. Yung emotion natin, alam niyo po, mahirap maano yung emosyon ng tao. Ang emosyon ng tao, kapag nagkakaproblema, pumupunta po yan sa tinatawag na depression. At kapag ang tao na didepress, nagkakaroon ng tinatawag na anxiety. Hello? Kaya kami nababaliw ng mga tao. Kasi sobrang bigat ng nararamdaman. Pakiramdam. Emotionally. Ano? Pero si Lord nag-i-heal ng emosyon. Amen. Kasi sa totoo lang po, may mga taong mahina talaga sa emosyon. May mga taong hindi kaya yung emosyon, o yung problema lang, bagsak. Wala na, hindi na makatayo. Ano ho? Pero napakabuti ni Lord kasi hinihil po tayo ni Lord. Ano pa po yung makita natin? Ang sirang karangalan. Ano to? Ang nasirang karangalan at magandang kalagayan ay aayusin ng Diyos. Okay? Ano po yung nakalagay dyan? Restoration The people of God. of the people of God. May karangalan tayo. Alam niyo kung bakit may karangalan tayo? Saan ka ba nilikha? Saan tayo nilikha ng Diyos? We are created in the image and likeness of God. Anong karangalan yun? Karangalan na galing sa Diyos sa pagkakalikha sa atin, yung image po natin, yung righteousness and holiness. Yan yung karangalan natin na hindi dapat napapabayaan. At ito yung iaalagaan natin, yung katwiran, yung kabanalan. Okay, yan po ay nire-restore ng Diyos sa buhay ng isang tao. Alam niyo si Lord, ako tatanungin niyo, pagdating sa mga tao, si Lord ginawang mekaniko. Alam niyo, ganyan lang, minsan ang treatment ng tao. Si Lord ginawang mekaniko. Pag sira yung buhay, kanino lalapit? Kay Lord. Pag may problema si buhay, kanino lalapit? Kay Lord. Ang problema, di ba, ang tagal-tagal na, alam mo na may problema, dahil mo ng ano, hindi ka pa lumalapit kay Lord. Di ba? Kapag wasak-wasak ka na,
Doon ka pala lalapit kay Lord. Eh, lalapit ka rin pala. Bakit pinatagal mo pa? Di ba? Eh, mabuti naman si Lord. Di ba? Galing na magkumpuni. Ayusin niya buhay mo. Pwede ka na naman uli umanda. Napakabuti ni Lord. No? Kasi hindi niya tayo pinababayaan. Next slide. Okay. Pakibasa nga po. Shows love and care. Okay. Nagpapakita siya ng pagmamahal at pagkalinga. Okay. Sabi niya riyan, paki-click. Bagamat sila ay pinabayaan ng Diyos sa sandaling panahon, ay muli niya silang pupupupin at pagpapalain. Alam niyo si Lord, hindi kanya kinontrol, hindi ka isa robot na ginawa. Kasi ang robot, kinokontrol. Meron tayong free will, meron tayong sariling desisyon. Hinahayaan ka lang ng Diyos, pero nire-remind ka niya sa mga bagay na ikakasira ng iyong buhay, kakapahamak mo. Tama po ba o hindi? Nire-remind ka niya kung saan ka masisira o mawawasak. Nagbibigay siya ng warning. Ang kanyang salita ay punong-puno ng do's and don't na word. Na yung do's, gawin mo to kasi makabubuti. Ito yung tinuturo sa iyo ng Diyos kasi ito yung makakapagpalago, makakapagpaganda ng iyong buhay, ng iyong relasyon sa Diyos. Yung don't, iwasan mo yan kasi yan yung makakapagwasak, yan yung makakapagpanghina, makakapagpanlamig ng iyong relasyon sa Diyos. Actually, ganyan po yung Bible. Ano ho? Do's and don't po yan. Ano ho? Blessing, ang tawag po dyan, blessing and curse. Yung do's, blessing yon. Pagsunod mo. Yung curse, ano yon? Yung don't, pag ginawa mo yan, curse po ang kapalit po niyan. Okay. Sabi niya po rito, bagamat sila pinabayaan ng Diyos, sa sandaling panahon ay muli silang kukupin at pagpapalain. God, pakiclick, God will never abandon His chosen nation. Okay. So, pinili ba tayo ng Diyos? Okay, ang pinag-aaralan natin, bayan ng Israel, pero in our time, sa era po natin, we are chosen. No? Pinili tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nawala yata? Yup. Okay, pakiclick yung isa na yun. God will never stop love. Ayun pala. Wala palang space ano, kaya pala di ko hinahanap ko yung nakahiwalay. Okay, God will never abandon His chosen nation. God will never stop loving them for His name's sake. Kasi yung karangalan na Diyos, yung pangalan niya, binibigyan niya ng karangalan. Hindi pwedeng yung name ni Lord apak-apakan. Ibabangon niya yan. Aayusin niya yung buhay ng kanyang mga tao kasi bakit? Kasi mapupulaan ng Diyos kung sabihin ng mga ganyan pala yung di ba? Pinabayaan lang ng Diyos eh. Di ba? Okay. So, nakailan na po tayo? Pangatlo. Okay. Pakiclick nga yung Jeremiah. Ito po. Pakibasa nga po. Parang palit ng talaga. Isa lang kasi siya eh. Okay, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Tingnan nyo pag gusto mong makabalik ulit, pag gusto mong maayos yung relasyon mo sa Panginoon, isa lang yung paraan eh. Ano yun? Hanapin mo na yung Diyos. Di ba? Sa paghahanap mo sa Diyos, ang kaililid ng Diyos, doon sa dati mong daan na iniwan. Sa dati mong relasyon, doon ka lang ibabalik ni Lord. Wala nang iba. Para ikaw ay gumaling, para maayos ang iyong relasyon. So, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Makikita ninyo ako at masusumpungan. Ang sabi niya, kung hahanapin niyo ako ng buong puso. Okay. So, pakiclick. Sabi niya rito, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkataon ay pinakita at pinatunayan na niya noon pa mang una, ginawa niya ito upang maunawaan natin kung gaano tayo kahalaga at kung paano natin dapat pagyamanin ang relasyon na mamagitan sa atin at sa Diyos. Tinutukoy ni Jesus ang napakahalagang utos na dapat gawin ng isang tao na siyang tanda ng kanyang tunay na pananampalatayang pagsunod sa Diyos. Ito po yung pinot ko po dyan, yung talata. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip,
at ng buong pag-iisip mo. Okay, makikita natin dyan na bumabalik. Ano yung pinalikan ni Jesus lang? Nag-iba pa siya na sinabi? Hindi. Binalikan niya lang yung nakalimutan ng tao. Niremind niya. Ito yun. Nasa Old Testament na yan eh. Di ba? Sinight lang ni Lord kasi nakakalimutan ng kanyang bayan. Sabi niya, makikita natin sa buhay ni Jesus kung paano niya inibig ng lubusan ng Ama, iningatan ang kanyang relasyon. Dito. Sabi niya, loving God is the secret to achieve success. Ulitin ko po, no? Andiyan na ba yun? Apo. Yes po. Ayun, nasa taas. Okay, nagkaano kasi, dikit-dikit eh. Loving God is the secret to achieve success. Gusto niyo maging success? Amen. Hello? Sino rito yung maging gusto mag-success? Gusto makawala doon sa kanyang sitwasyon? Paulit-ulit na lang sitwasyon, hindi na makawala. Gusto niyo ba makawala? Sa paraan lang yan, no? Ibigin mo si Lord ng totoo. Kasi pag inibig mo ng totoo si Lord, susundin mo yung kanyang salita. Hindi ka mamamanipulate yung sistema na alam mo mali pero ginagawa mo. Paano ka i-bless ni Lord? Na alam mo mali pero patuloy ka pa rin doon. Magbabago ba sitwasyon mo? Sabi ni John Maxwell, lagi ko kinukot dito po yun. Kung ano daw yung bagay na lagi mong ginagawa, yun din yung resulta na iyong makukuha. Tama? Kung mali yung ginagawa mo, pinili ka muli yung mali, ano yung magiging buhay mo? Mababago ba buhay mo? Hindi. Mali pa rin yung magiging buhay kasi, di ba may kasabihan mo ano yung tinanim? Naalihin. Di ba? Hindi ka sumunod sa Diyos. Siyempre, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Bumalik ka sa dating alam mong mali. Ito yung sistema pinipilit mo. Ito na nga yung nabasa mo sa Biblia. Ito pa rin yung gagawin mo. Hindi ganun ang Bible. Ang Bible, ini-inform ka ng tama. Hindi ka tinuturuan ng mali. Ang mali lang, yung sistema ginagawa mo, itinutuwid lang ng Bible. Hello? Nagigets po ba natin? Ganun yung Biblia. Di ba? At hindi ka naman pipilitin yan. I-inform ka yan. Mahal ka ng Diyos, kaya lagi niyang nire-remind yan. Kaya sa message, naririnig mo yan. Sa mga sa mga kanta, naririnig mo yan. Sa mga bigla ka may maririnig na nagko-quote ng verse, maririnig mo yan. Kasi, ganun ka, nire-remind ng Diyos para umalis ka sa maling yan kasi tinuturuan ka niya ng tama. Alam nyo, may mga sistema tayo sa buhay na mali, pero nananatili tayo doon. Pero ang wish natin, wish ko lang na makaalis ako sa ganun. Ano ka makakaalis yan? Ayaw mong umalis. Tinutulungan ka ng Diyos na paalisin ka dyan, pero ikaw ay nagpupumilit na manatili dyan. Hindi mababago ang sitwasyon mo. Unless na umalis ka dyan, bumalik ka sa Diyos at umpisahan mo na yung pagmamahal mo sa Diyos, muli mong buuin, muli mong ayusin dahil bumalik ka sa Diyos, yung hinihintay mong restoration, gagawin ng Diyos, babaguhin ng Diyos yung buhay mo. Hindi mababago ang buhay pag the same yung ginagawa po nating sistema. Gusto ng Diyos yung sistema niya ang gawin po natin. Amen. Saan na ba yun? Binasa ko na ba yung sumunod? Di pa, no? Ito ang magtuturo sa atin kung paano sundin ang kalooban ng Diyos. Amen. Ayun po yung headings niya. Loving God is the secret to achieve success. Paano yun? Ito ang magtuturo sa atin kung paano sundin ang kalooban ng Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, tuturuan ka niyan. Di ba? Nung pagmamahal mo sa Diyos, kung paano sumunod sa Diyos, kasi ang Diyos ang gagabay sa iyo. Amen? Hindi ka mamamali. Yung lahat ng mali mo, itatama niya, ikokorek ka niya. Ang tanong, handa ba tayo magpakorek? Minsan, wala nakakaalam doon sa sistema mong ginagawa. Ikaw lang nakakaalam, pero alam mong mali. Hindi ka nagpapakorek. Mahirap yun. Diba? Buti ka, hindi ka sinusukuan ni Lord. No? Kung sinukuan tayo ni Lord, matagal na. Kawawa tayo. Diba? Hanggat meron kang message na napapakinggan at kumukurot sa puso mo dahil merong correction si Lord, pakinggan mo na kapatid. Kasi para sa iyo yan. Para sa atin yan. Amen? Ang Word of God sa atin lahat. Bago tumama sa inyo, kung halimbawa Armalite yan, alam nyo kung sino kanino unang tatama yan? Sino ba nag-aral yan? Ako. Diba? Ako yung tagtag niya nung una. Kaya ginagantihan ko kayo. Hindi ba? Hindi. Yun po yung visa ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi gusto niyang, alam niyo bakit ginagawa ninyo? Mahal na tayo. Mahal po tayo ng ano. Baka pati gusto sabihin sa inyo, mahal ka ng Diyos.
Kung bakit lagi siyang nagre-remind sa atin, nakakatuwa. Kasi genuine yung kanyang pag-ibig sa atin. Dapat simulan din natin maging genuine din yung pag-ibig natin sa Panginoon. Asan pa ba yung hindi ko nabasa? Pangalawa. Ang dami pala, no? Ito ang aakay sa atin na mahalin ang kanyang salita. Sumunod, ito ang magbibigay sigla upang tayo ay laging manalangin. Ito ang huhubog sa atin upang tayo ay maging tapat sa Diyos. Ito ang magpapalago sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Isang sikreto, di ba? Ano yun? Mahalin mo ng totoo ang Diyos. Kasi sa pagmamahal mo sa Diyos, diyan, sumasakop daw yan sa buong kautusan. Sa lahat ng kautusan, sabi ni Jesus. Amen. Okay. Sabi niya, the love of God will teach us to love Him wholeheartedly. Ulitin ko po. The love of God. Okay, hindi niyo po makikita sa ibang quote yan. Ako po gumagawa ng mga quote po na yan. Original ko po yan. Okay, baka hanapin niyo sa ano, hindi niyo makikita yan. Okay, sabi niya yan, the love of God will teach us to love Him wholeheartedly. Lagi mo lang i-remind yan. Yung pag-ibig sa Diyos, ito yung magtuturo sa akin para mahalin ko siya ng totoo, ng genuine. Sabi niya dyan, naway manatili si Kristo. Okay, pakibasa nga po yung verse. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong, ano daw yung pundasyon sa lahat ng gawain? Pag-ibig, di ba? Upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinilang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapupuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. So yan po yung mga bagay na mahalagang ano po yung word na po ulit-ulit? Pag-ibig. At dito po tayo magtatapos. Ay, salamat. Tapos na si Pastor. Okay, ako lang po kasi putulin, no? Kasi makakalimutan niyo na naman yan. Pakibasa nga po ang conclusion po natin. Ang ibigin ng Diyos ng buong puso ang siyang pinakamahalagang bagay na dapat nating pagyamanin. Ulitin ko po, pinakamahalagang bagay na dapat mong pagyamanin sa ating mga buhay sa bawat araw. Ito nga ang magdudulot sa atin ng mas malalim na relasyon sa Kanya at tunay na magbubunga ng malagong pananampalataya at tapat na pagtatalaga. Kung gusto mo magbago buhay mo, simulan mong maging totoo yung pag-ibig mo sa Diyos. Hinahanap ng Diyos genuine love. Kasi ibinigay niya na sa atin yung genuine love niya. Ang hinihintay na lang sa atin ng Diyos, yung ipakita natin sa Kanya bilang mga Kristiyano, yung totoong pag-ibig sa Kanya. Na ang pag-ibig na to, siya rin naman yung magtuturo sa atin sa buhay po natin. Nawa po, itong mensahe na to ay pagyamanin natin sa ating puso. Yung genuine love na nagmumula sa Diyos, na ibigay niya na, yung genuine love na kailangan ng Diyos na naipakita po natin, ang siyang gawin po natin, paghusayan, simulan po nating ayusin ating mga puso, ating buhay, saan ba nakasentro yung puso natin. Ang genuine love po, mga kapatid, ay nakasentro sa Diyos, hindi sa sarili natin. Ulitin ko po, ang genuine love ng isang tao ay nakasentro lamang sa Diyos na Kanyang pinaglilingkuran. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Lord, sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat. Una sa lahat, Lord, sa iyong genuine love po sa amin, sa iyong totoong pag-ibig. Napagamat, Lord, kung titingnan mo pong aming buhay, hindi ka po, Lord, malulugod dahil marami po kaming mga bagay na mali, maraming mga bagay na hindi tama. Pero Lord, ina-appreciate mo po, Lord, yung kabutihan na ginagawa po namin. Yung paglilingkod po namin na totoo po sa iyo. Maraming po salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagre-remind po sa amin na ang aming mga puso ay dapat po namin itama patungkol sa pagmamahal po sa iyo. Ng aming pagmamahal, Lord, hindi maging peke. Na kung mahal ka namin, Panginoon,
Magbubunga ito sa aming buhay, sa aming performance, sa aming ministry. Magkakaroon kami ng excitement, Panginoon, na gawin ang iyong kalooban. Magkakaroon kami ng kauhawan, Panginoon, sa iyong mga salita. Magkakaroon kami, Lord, ng kauhawan sa pananalangin. At magiging excited kami na dumalo sa pagsamba. Sapagkat, Lord, sa ganitong paraan, ay papakita po namin ang tunay na pagmamahal po sa iyo. Sa sandali pong ito, Panginoon, nasisiyasat mo po yung puso ng bawat isa po sa amin. Ikaw po ang tunay nakakaalam kung ikaw pa ba ang sentro ng aming puso o iba na yung sentro ng aming puso. Ikaw yung nakakaalam kung totoo pa ba yung aming pagmamahal sa iyo. Kung totoo pa ba yung pagmamahal namin sa aming kapwa. Kung nakikita mo po, Lord, na hindi tama ang aming puso, may kinalaman sa pagmamahal po sa iyo. May kinalaman sa pagmamahal sa aming kapwa. Sa sandali pong ito, aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapakorek po sa iyo. Nagpapaayos po kami ng aming mga puso, ng aming dalangin, kahabagan mo po kami. Iayos mo po ang aming puso, iangkop mo po ang aming puso sa iyong kalooban. Upang kami, Panginoon, ay muli makabalik sa iyong tunay na pag-ibig at ibigin ka rin namin ng totoo sa aming buhay. At maging totoo rin po kami sa aming kapwa, na kuminahan namin ang aming kapwa. Lord, pag siya ay nakaharap, pag siya ay nakatalikod, ganun pa rin yung pagmamahal, Lord. At kung meron pa mangyari sa kanyang buhay, na panghihina, problema, mga pangyayari, tutulungan namin siya, Panginoon, na makabalik. Tutulungan namin siyang makatayo. Dahil, Lord, totoo yung pagmamahal po namin. Lord, ito po yung nais po namin sa umaga pong ito. Nalikhain mo po sa aming puso ang tunay na pag-ibig, genuine love, yung agape love mo po, Lord, ang siyang ilagay mo po sa aming puso. Upang ito pong tunay na pag-ibig mo siyang magre-remind po sa amin kung paano sumunod sa iyo ng totoo, kung paano sumunod sa iyo ng tapat, kung paano kami maging tapat sa lahat ng aming gagawin, may nakakakita man o hindi. Mga sistemang aming gagawin, mga pamantayan na aming susundin, Panginoon, na ang iyong mga salita lamang siyang kumilos at gumawa. Lord, kailangan po namin ang iyong pag-ibig. Kailangan namin mabago ang aming puso. Nang aming puso ay maging katulad ng iyong puso. Nang aming pagmamahal ay maging katulad ng iyong pagmamahal. Lord, hubugin mo po ang aming mga puso. Maging tunay ang aming pag-ibig sa iyo. Maging genuine, Lord, ang aming love po sa iyo. Dahil ito po ang hinahanap mo sa iyong pong mga anak. Marami pong salamat sa iyong salita na nagre-remind po sa amin ng kahalagahan ng aming pag-ibig sa iyo at ng kahalagahan ng aming relasyon po sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po sa napakagandang message po na ating Pastor. Tayo po idadako sa tithes and offering encouragement po natin Sister San Rizal. Ang tithes and offerings natin ay matatagpuan po dito sa Pangalawang Korinto, chapter 9 po, verses 1 hanggang 9 po. Sinasabi po rito, tandaan ninyo ito, ito ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Sinasabi po rito na tayo po pag nagbigay po sa ating Panginoon ay hindi po tayo napipilitan lamang. Tayo po may bigay ng may kagalakan at taos puso po. Buong puso na tayo magbigay sa ating Panginoon. Yun lamang po.
mapagpalain lubos. Halina't iandong ang mabuting gain, kasabay ng pagsamba at pagpupuri. Pag-pray po natin ating mga handog. Lord, salamat po Panginoon, Lord, sa umaga po ito, Panginoon, Lord. Salamat po sa mga handog na ito na pinagalaw po, Panginoon, ng mga anak. Dalangin po namin, pasisunod ko magamit po namin, Panginoon, para po sa ikalalago po ng ito pong iglesia, Lord. At sa paghahayo po, Panginoon, ng magandang balita, Panginoon. Salamat po, Ama. Kayo po nawa at siya po, Panginoon, pagbalik, Panginoon, ng siksik-liklik yung pagbabara, Panginoon, sa iyong mga anak na nakapag-abot, Panginoon po, Panginoon, sa mga kamay na hindi po, Panginoon, pagpalain niyo po sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Salamat po, Ama, sa ito namin binabalik. Lahat ang mapulit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, limang piso po mula sa puso. Okay, nanya ko po tayo po tumayo at tayo po nadako sa ating closing song. Awitin po natin ang give thanks. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Lord, salamat po sa aming natapos na gawain, sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat sa iyong mga salita na nagre-remind po sa amin na sa aming buhay, ang aming pagmamahal po sa iyo ay maging tunay at tapat. Gaya ng iyong pagmamahal na
tunay at tapat sa amin. Salamat, Lord, sapagkat hindi ka nagbabago. Ang iyong pag-ibig ay laging sariwa tuwing umaga. Lord, walang kapantay ang iyong katapatan. Lord, dalangin ko po sa aming buhay, hubugin mo po ang puso ng bawat isa. Ang buhay ng pananampalataya po namin. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan mahayag sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lumago, Panginoon, ang aming buhay espiritual. Lumalim kami sa paglilingkod po sa iyo. Maging tapat kami sa aming mga commitment, sa aming mga ginagawa, na ang aming Lord dahilan ay para ikaw ay parangalan at luwalhatiin. Lord, salamat sapagkat ang iyong biyaya ay laging sapat. Dinadalangin ko po, Lord, yung abundant blessing mo po. Patuloy mo pong ibuhos sa buhay ng aking mga kapatid, sa kanilang pamilya, ang iyong pagkalinga, ang iyong pag-iingat. Sa muli isang linggong aming tatahakin, ang iyong paggabay, pagpatnubay, ay aming pong maranasan. Purihin ang iyong pong dakilang pangalan. At sa pagtaas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at ang patuloy niyong pagpapalago sa ating pananampalataya at na rin ang pakikipisan at iwang banal. Ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Okay, tayo po'y magkamayan. Awitin pa lang tayo magkamayan. I'm a friend of God, Jesus in prayer.